Yes, class. Hello again. This is part 3. Again, class, we are to discuss conjugate beam method. Okay? Yan. So, conjugate beam naman tayo, class. So, technically, again, pag conjugate beam, class, ginawa yan ni Mueller-Breslau. Okay? Tapos, yun. Sabi ko nga, class, last time, parehas lang sila ng moment area, class, kasi ginagamit rin nila yung moment area sa pagkuha, class, ng slope and deflection. Okay? So, ang bago lang dito, class, mag-introduce na tayo ng bagong beam. So, para ang galawan dito, class, yan. Meron tayong tinatawag na real beam. So, yan yung actual. Tapos, mag-introduce tayo ng beam, bagong beam. Ang tawag natin dun sa beam na yun kasi sa conjugate beam. Okay? Yeah. Kaya natin to. Okay? So, conjugate beam. Method. Okay? So, again, class, pinaka-gist rin nito, class, gagamit siya ng, yun, area of moment diagrams. Okay? Tapos, class, yun. Parang yung sa ano, class, since gagamit siya ng moment area diagrams, by parts rin tayo. Gamit rin tayo, class, ng moment diagram by parts. So, parang yan, class, yung talagang similarity nila, no? Yan. Tapos yun, class, again, gagawa tayo ng real beam. So, yung actual, actually, kakopay lang natin. Tapos, hindi naman natin compare. Gagamitin natin dalawa. Tapos yung conjugate beam. Okay? So, parang i-relate natin yung dalawa, class. Technically, yung relationship nila, class, ito, dun nabuo yung ating formula. Okay? So, ito yung first theorem natin, class. So, yan. Kung ano daw, class, yung slope sa real beam. So, yeah. Sabihin natin point A, no? So, yan, ito na yung, dito na yung formula. So, yung slope natin, class, dun sa real beam, equal yan, class, dun sa shear, dun sa conjugate beam. So, ang representation natin ng conjugate beam, class, yung merong apostrophe. Okay? Yan yung unang formula. So, titignan nyo, class, yung theorem 2. So, yung deflection daw, class, dun sa real beam, equal siya dun sa moment, dun sa conjugate beam. Yes. So, parang ang gagawin natin, class, yun nga, i-relate natin yung dalawa. Tapos, para makuha natin, class, yung yung deflection, kunin natin yung shear dun sa conjugate. Pag gusto natin makuha, class, yung deflection, rotation kanina, kukuha natin yung deflection, class, kukunin natin yung moment dun sa point sa conjugate beam. Gets ba? Okay? Technically, class, ang pinaka-gist ng conjugate beam method, magre-revolve yan lagi dito. Magre-revolve siya, class, dyan sa conjugate beam method. So, ano bang, sa conjugate beam. So, ano bang conjugate beam, class? Kung titignan nyo, class, mabilis ang inspection, no? Wala namang difference yan. Ang difference lang nila, class, is yung loading. Tapos yung supports. Okay? So, daanan natin, class, ano ba yung properties ng conjugate beam? So, properties meaning true to all conjugate beams to, class. So, pag relate natin, class, yun nga, yung actual beam natin, class, or yung real beam natin, tsaka yung conjugate beam, yung lengths nila, parehas. Okay? Tapos, class, yun. So, ito yung bago. So, ang load, class, ng conjugate beam, yun yung curvature diagram ng real beam. Kaya kung titignan nyo, class, kailangan natin itong buuin kasi isa siyang parang particle or part ng conjugate beam para mabuo natin yung conjugate beam. Again, class, ang pinaka parang natin dito, pinaka goal natin is dapat mabuo natin yung conjugate beam. Kasi pag nabuo na natin yung conjugate beam, class, pwede na tayo kumuha ng shear tsaka moment. Depende kung ano yung record dun sa problem. Okay? So, yun. Technically, class, again, length. Tapos yung load niya is yung curvature diagram. Tapos lahat na tapos eto, class, yan. Ito na, class, yung sa support. So, supports, class, meron tayong conversion. So, kumbaga kung ano yung support niya, class, sa real beam, technically, kailangan natin i-convert doon sa conjugate beam. So, may mga mag-stay, may mga transform. Okay? Tapos yung mga last class, ito na yung nagbigay ng formula natin.
Okay? So again, class, ang isang pinakamahirap naman, isang component niya, class, is yung supports. Okay? Supposedly, class, kung ano itsura niya, class, dun sa real beam, meron siyang conversion dun sa conjugate beam. Okay? So ano yung basis natin, class, ng conversion? Yun nga. Kasi di ba nga, class, yung formula natin. Kumbaga yung property lang yan, class, dapat mag-retain. Okay? So titignan kasi natin, class, yun nga. Ito na yung conversions na, no? So ang simple support, so ito, class, yung sa real, no? Tapos dito yung sa conjugate. Pag-usapang supports. Okay. So ang simple, class, magre-retain siya. Simple pa rin. Okay? Tapos, class, ang fixed, magiging free. Okay? Ang internal, class, magiging interior. And vice versa yan, class. Okay? Parang ganyan yung ating ganyan yung summary niya. So para mas specific, class, kung titingnan nyo yan, again, ang pinaka-gist natin dito, di ba? Kung titingnan nyo hinge support, class, in a way, pwede siyang maging hinge or roller. Bakit, class? Kasi ang kailangan natin i-retain, class, is ito. Okay? Di ba alam natin, class, ang hinge, ang deflection niya kasi 0. So ang deflection na yung, class, yan yung vertical deflection. Technically kasi, class, walang horizontal deflection ang beam. Okay? So pag sinabing deflection, class, tapos beam yung pinag-uusapan, matik yan yung vertical deflection. Okay? So titignan niyo yung formula natin, class, diba? Focus tayo dyan. Ito yung pinaka-basis natin, class. Dapat kung ano yung properties dito sa real, ma-retain siya dun sa conjugate beam. So pag yung deflection mo, class, is equal to 0, dapat yung moment mo is equal to 0. So ganun, class, yung basis kung anong support yung mapupunta dun sa conjugate beam. Okay? So titignan mo, class, again, yan. Nagka-match sila. So dito, class, may rotation yan. Ibig sabihin, dapat may shear rin siya dun sa kabila. So tama lang. Okay? So same. Same dito, class. So kung titignan mo, roller, ganyan din yung properties niya, no? So, dapat, class, ang ilalagay mong support dun sa conjugate, yung ganun yung properties. Yung may shear siya, pero walang moment. Okay? Same dito sa fixed, class. So kung titignan mo, di ba, ang fixed support, class, again, meron siyang vertical restraint, tapos meron siyang rotational restraint. Ibig sabihin, class, dapat, wala siyang deflection, wala rin siyang rotation. Okay? So anong support, class, yung walang moment, tapos walang shear? So ang kapantay na, class, dapat free end. So vice versa na yan. Okay? Pag interior naman, class, ganito yung tsura na interior, no? Technically, class, simple support siya na nasa gitna. Yan ang interior. So ang internal naman, class, diba, alam niyo na yun, yan yung internal roller tapos yung internal hinge. Okay? So pag interior support, class, kung titignan mo, ang properties niya, may rotation yan, class. Pero wala pa rin siyang deflection. Okay? Tapos, so, dapat magka-jive siya sa property niya dito. So, tama, class, kasi diba, ang internal support, wala siyang moment, pero meron siyang shear. Okay? So, kung titignan nyo, class, ito yung pinaka-summary natin. Vice versa yan. Gets ba? Okay? So, example natin, class, sa conversion. So, ang pinaka-rules lang natin, class, sa conversion ng real to conjugate beam. So, ang first dyan, class, dapat kung ano yung length ng real beam, yun rin yung length ng conjugate beam. Okay? So, parang ganun, yun yung steps natin yung sa conversion, class. So, length is constant. Yan yung first. Okay? Number 2, class, yung supports. Transform supports. Okay? Tapos lastly, class, is yung loading. So ito na, class, yung M/E diagram, curvature diagram. Okay? So ito, yan lang yung tatlo, class. Kung paano mo bubuin yung conjugate beam. So copyin mo yung length ng real beam, no? I-transform mo yung supports, tapos yung load niya. Ang load niya, class, is yung itsura ng yung curvature diagram natin. Okay? So doon muna tayo sa conversion ng support. So titingnan natin, class, yun. So left end, class, fixed. Again, sa right end, free. So yung fixed, class, magiging free. Yung free magiging fixed. Kasi vice versa siya. Okay? Ganun din yung, class. So kung titingnan mo dito, fixed. Dito, class, fixed dyan. So dapat, class, sa conjugate, magiging free.
Okay? So dito class, kung titignan natin, ito yung real beam natin. So free dito, free sa kabila class. So pagdating sa conjugate class, dapat fixed, tapos fixed. Okay? Tapos kung dito class, kung titignan nyo, no? Interior, tapos interior. So pagpunta dito class, dapat internal, tapos internal. Okay? So dito class, di ba? Ang simple, may two types yan. Hinge or pin. Tapos hinge or pin. Okay? Ang internal class, dalawa rin yan. Hinge or pin, tapos hinge or pin. Paano malalaman class kung anong din yung tama? So ang pinaka-goal natin dito class, dapat yung conjugate beam natin always determinate. Okay? Nasa iyo yung freedom class. Ikaw na pumili dun sa dalawa. Basta ang pinaka-goal natin class, dapat yung conjugate beam natin class, lagi siyang determinate. So bakit ulit class? Kasi nga class, di ba ang kukunin natin dito is shear tsaka moment. Hindi tayo pwedeng makakuha class ng shear tsaka moment pag wala pa tayo ng support reactions. So dapat class, ang pinaka-minimum requirement natin class, lahat ng conjugate beam mo dapat determinate siya. Okay? So kung titignan natin class, di ba sa solution dun sa pinakita ko nung part 1, solutions for deflection class, ang conjugate kaya niya mag-solve ng indeterminate beam. Bakit class? Kasi yun. Parang to, di ba indeterminate ng class. Pero pag ginawa mo kasi siyang conjugate beam class, masosolve mo siya. Kasi naging indeterminate siya. Yun yung parang isang ano niya. Gets ba? Okay? So again class yun, pag simple, ikaw na pipili. Kumbaga class yung hinge, pag hinge siya dito class, pwede mo siyang gawing roller. Parang ito, pag hinge siya class dyan, pwede mo siyang gawing roller doon. And vice versa. As long as, again class, the only requirement is yung conjugate should be determinate. So as long as you follow this one. Okay? So procedures for analysis tayo class. So una, matik, again, determinacy. Kasi class kapag, for now class, okay? Pag hindi determinate class, pag indeterminate structure, same tayo class. I-prove mo, i-conclude mo na no solution. Tapos again class yung reactions. Okay? Para ma-solve mo class yung diagram natin. So again class, ang recommended natin by parts, no? Pero may times class na gagawin natin yung normal. Papakita ko mamaya kung class kung kailan tayo mag-normal. So may times class na gagawin natin yung normal way of drawing the moment diagram. Okay? So after natin ma-drawing yung moment diagram class, curvature diagram tayo. Bakit? Kasi class ito yung magiging load ng ating conjugate beam. Okay? So pag na-solve na natin yung curvature diagram class, more or less, ready na tayong gawin yung conjugate beam natin. So ilagay mo lang yung load, tapos yun na. Depende sa required class, kunin mo na kung ano man yung shear tsaka moment doon sa specific points na yan. Okay? So that's it class. Hey wait, meron pa. Sign convention tayo class. So sign convention natin class parang sa ano rin lang. Ito. Ayan. So dito class, pag yung moment diagram kasi gagawin natin loading, di ba? So hindi pwedeng negative, positive yung class. So ang loading natin class, gagawin nga natin load, dapat direction yung titignan natin. So pag positive yan class, upward. Okay? Pag negative yan class, downward. Okay? With regards to deformation naman class, same. Parehas sila dun sa ano. So ito lang yung focus natin class. Ito lang. Medyo ito, baka malito kayo, wag na. So parehas lang class. Pag positive class yung beam, ay yung deflection, upward. Pag positive yung slope, counter. Yung parang sa deformations lang ng double intake tsaka yung moment area. Okay? Tapos yun class, yung galawan natin sa pagkuha ng shear tsaka moment diagram is yung equation method. Okay? So pipili ka lang class again kasi para mapalabas mo yung shear tsaka moment, dapat i-cut mo. Pag nag-cut ka class, may choice ka kung pipili ka ng left or right. So depende class doon sa pinili mo class, ito yung sign conventions natin. Ito, tapos yun. Okay? So para mas mag-gets natin class, solve natin yung example. Skip natin to class kasi ano, parang parehas lang yan dun sa moment area. Kaya nyo to. Okay? Kaya nyo yan. So ang muna natin example kasi is ito. 3.10 tayo. Okay? So i-erase ko lang class. So again class, i-apply natin. So sagutan natin tong sample 3.10. Okay?
Yan yung pinaka-una example niya aking class. Mag-given muna tayo. So again, meron tayong given class na modulus of elasticity. So meron tayong 200 gigapascals. Okay. So again, class, convert na natin. So ang 1 gigapascal class is equal to 1 m kilopascals. So meron tayong 200 times 10 raised to 6 class no kPa. Okay. Given rin class yung ating modulus of elasticity. So meron tayong 830 times 10 raised to 6 mm to the fourth. So again class, 1,000 millimeters is equal to 1 meter. I-raise na lang natin class sa 4. Okay? So magkakaroon tayo class ng I is equal to 8.3 times 10 negative 4 meter to the fourth. Okay? So with that, yan na yung given natin class. Tapos proceed tayo as first step. Lagi ang first step natin class is yung determinacy. Okay? So since it's a beam class, R is it equal to 3 plus C. So 3 class is it equal to 3. So wala tayong internal support, so 0. So meron tayo class, yan. 3 is equal to 3 class, therefore the structure is determinate. Pag determinate yung class, proceed. So more or less class, na-prove lang natin pag determinate siya, kaya natin i-solve yung reactions. Okay? So again class, the fact na wala siyang horizontal load, summation of forces horizontal is equal to 0, down to the right positive, so yun, AH natin class. So yung AH natin is equal to 0. So lagay lang natin class yung mga assumptions natin. Ito again, sure tayo, 0 yan. So ito i-upward na rin natin class, ito upward na rin. Okay? Yun. So natin kunin class yung reaction sa B. So summation of moment tayo sa A is equal to 0, clockwise positive. Okay? So ano yung mga forces mag-create ng moment with respect to A class? Meron tayo nung resultant nung 30. So resultant ng class is 30 times 9 times yung lever arm yung class na 4.5. Okay? Plus class yung 55 times yung lever arm na class na 12. Okay? Minus class yung reaction sa B times lever arm ng 9 is equal to 0. Tapos meron tayo class reaction sa B is equal to 208.33. So kilonewton class upward. So positive, so tama yung assumption natin. So again class, summation of moments naman tayo class sa B para makuha natin yung A vertical is equal to 0 clockwise positive. Okay? So again class, kung titignan natin, meron tayo ng 55 times yung lever arm na class na 3 minus class yung 30 times yung 9 tapos yung lever arm na class na 4.5. Okay? Plus class yung AV natin times yung lever arm yun ng 9. Okay? It's equal to 0. So makukuha na natin class yung A vertical, equal siya class sa 116.67 kilonewton upward. Okay? Check natin class. Again, ang checking natin is yung hindi natin ginamit na equilibrium equations. So again class, di ba, better ito kasi hindi natin gagamitin yung sagot. Kumbaga hindi na tayo nag-summation forces vertical class pa rin natin magamit yan. So checking natin class again. Ito. Prove lang natin class na summation forces vertical is equal to 0. So again class, yun no. Meron tayong negative 55 kasi pababa. Minus class yung 30 tas yung resultant niya class. So dapat yan. 30 times 9. Minus class yun 208.33. Dapat pala class plus kasi pataas siya. Taas. Okay. Plus class isa pang pataas. So plus 116.67. Dapat yung 0 yan. So the fact na 0 class, ibig sabihin tama yung assumption natin. So tama rin yung reactions. The assumption. Tama yung nakuha natin. Okay, with that class, pwede tayo mag-proceed. So ang next step natin dito class is same. Moment diagrams class. Okay. So i-erase ko lang ulit. So again class, proceed tayo sa moment diagrams construction. So again class, di ba na-solve na natin? So ito yung beam natin class. So meron tayong beam na ganyan.
Ito class A, tapos ito yung B, tapos yung C. Technically class, meron lang tayong downward class dito na 55. Tapos ito class, may distributed load tayo. 30. Okay, dito class, may upward tayo class na 116.67. So B naman class, meron tayong upward na 208.33. Okay? Tapos class, dito kayo drawing yung moment diagram. So, moment diagram class. Diyan. Tapos dito class yung conjugate beam natin. Okay? Moment diagram muna tayo class. Moment diagram natin class, ito yung A, ito yung B, ito yung C. So, moment diagram to class. Okay? So, ito yung conjugate beam. Okay? So, paano yun? Again, class, kailangan muna natin kumili ng fixed end. So, choices natin, class, di ba sa fixed end, priority natin is dapat nakadikit muna siya dun sa yan. So, it's either dyan or dito tayo, class. So, gaya na natin yung given class, dito tayo mag-fix. So, fixed end tayo, class, dito. Okay? So, ito yung fixed end natin. So, with that class, again, di ba? Memorize nyo lang, class. So, pag point load class, mag-start siya sa location niya, papunta dun sa fixed end natin. So, ganyan. Okay? So, ito na class yung so 155. Okay? Tapos class kapag, isa pa, ito, yung 116. So, again, mag-start siya dun class hanggang dun sa fixed end natin. So, yan na yun. Triangle. Okay? Tapos class kapag uniform load, so, for 0 degree shear, so spandrel, second degree spandrel class. So, mangyayari lang dito class, yan, spandrel. Okay? So, 0 shear 1, so dito second degree tayo. So, first degree, first degree. Masyadong madikit. Dapat dito na. First degree. Okay? So, next up, class, kailangan natin kunin yung ordinates nila. So, gamitan ng calculus. So, ito class, di ba? Ganun lang. Galawan lang natin, class. Kunin mo lang yung moment caused by the force dun sa fixed end mo. So, ang 116 natin, class, 116.67 times ano yung ating length. So, meron tayong 9 meters. Tapos 3 meters. Okay. So, 166 times 9 equal siya class sa flat na natin class. So, ito 110.50 na lang. Okay. Tapos class, yung sa 55 na. So, 55 times 3, 165. So, alam dapat natin class na negative siya. No? Kasi nasa baba siya. Tapos class, ito. So, ano yung moment created by uniform load? So, resulta mo lang class, 30 times yung 9. Times class yung lever arm. So, yan. So, again class, negative 1215. Okay? Kung titignan nyo class, wala naman tayong change in geometry tsaka yung I. So, ibig sabihin class, yung moment diagram, ito na rin yung curvature diagram natin. Okay? So, magbabago lang class, lalagyan mo lang ng E over I. Okay? So, ito, E over I. E, I. So, yan na yung curvature diagram natin. Okay? Tapos class, pag nagawa na natin yung curvature diagram, pwede na natin gawin yung conjugate beam. Okay? So, ng conjugate beam class, again, ang first step natin, copyin mo yung length ng real beam. So, ang length ng real beam class yan. So, alam lang natin class, ito yung BA, ito yung B, ito yung C. So, 9 meters, 3 meters. Okay? So, anong next step class? So, next step class, kailangan natin transform yung support. So, tingin dito sa original problem class. So, yan. So, di ba ang hinge class, simple support yan, gagawin mo pa rin simple support. Okay? Huwag mo na lang dyan. Dito na lang.
Unahin natin class yung C. So, ang free end class magiging fixed. So, ito magiging fixed. So, fixed end na siya. Okay. Yung B class, di ba interior yan? So, magiging internal. So, tawagin na lang natin class na hinge. Okay. So, ilagay natin class na hinge yan. Yan. Okay. So, dito class, ano naman na to? Pag ganun. So, pag ginawa kasi natin tong hinge to class, kailangan i-check. I-check mo yung determinacy. Technically class, since pinili natin to na hinge class, ito dapat roller. Bakit? Kasi class ko, i-check mo yung determinacy yan, class 3 is it equal to R, di ba? So, meron tayong 3, 4. Okay? So, yan na yung reactions natin class. Tapos 3 plus 1 to, di ba? So, that 4 is equal to 4. So, pag ginawa mo kasi ito class na ano, mag-i-indeterminate na siya. Pag ginawa itong hinge. Okay? So, kung gusto mong gawin itong hinge class, dapat ito, gawin mo siyang internal roller. Okay? Technically class, ganyan na yung conjugate beam natin. Okay? So, pag na-transform mo na siya class, transform mo na lahat ng supports, ilagay mo na yung loading natin. So, ano yung loading natin class? Kung ano yung tsura ng M over EI diagram. Okay? So, lalagay ko na. So, ito class, meron lang tayong triangular load. Yan. Okay? Tapos meron din tayong triangle pa rin dito class. So, triangular pa rin. Ganyan. Tapos class dito, conjugate ay spandrel na. Okay? So, dito class, kung titignan nyo, lagay na rin natin yung values. So, ito class 1050. Okay? Dito class 165. So, dito class, i-drop mo na yung negative sign class. Bakit? Kasi wala namang negative na loading. Okay? Dito rin class, so 1, 2, 1, 5. So, anong use ng negative tsaka positive dito class? Siya mag-dictate class yung direction. Pero technically class dito, i-drawing mo lang para never mo nang i-memorize yung class. Manggagaling ka lang sa beam class palabas. So, yan. So, from the beam, mag-drawing ka lang ng arrows plus palabas. So, kung titignan mo dito class, no? Yan. So, from beam, palabas. So, from beam class, palabas. Yan. Technically, ganyan na class yung direction ng loadings niya. Gets na? Okay? So, ano yung next step class? So, kung titignan mo class, ang next step natin, gusto nating makuha kasi class, dito na. Diba, na-construct na natin yung conjugate beam class, kukunin na natin yung either shear or moment kung saang point man record yung deformation. So, dito class, diba, gusto natin kunin class yung slope tsaka deflection sa C. Ibig sabihin niyang class, kailangan natin kunin yung shear tsaka moment sa C. Okay? So, paano natin gagawin yun, class? Kailangan natin mag-cut sa C. So, just before dito, class, magka-cut tayo. Yan. Okay? So, pag kinat natin dyan, class, pag nagka-cut ka kasi, pipili ka class ng direction or like anong section nung pipiliin mo, left or right. Technically, class, pipiliin mo yung mas simple. Piliin na natin yung left. Kahit mukhang ano yan, class. Parang parehas lang kasi, class. Diba? Paano siya naging parehas, class? Pag pinili mo kasi yung right, class, kailangan mo muna i-solve yung reactions. Para makuha yung reactions, class, i-solve mo rin lang to. So, para diretso na tayo, class, piliin na natin yung left. Okay? Kasi i-solve rin lang natin, class, yung yan. Okay? So, since fix ka na, class, na pipiliin mo yung left side, ang reactions na i-solve mo is yung gagamitin mo. So, yung reactions dito, class, hindi naman natin gagamitin, class, kasi hindi naman natin pinili yung right side, di ba? So, ang isa-solve lang natin na reaction niya, class, is yung nasa A. Gets ba? Okay? So, yun. So, i-assume na natin, class. So, kailangan lang muna natin i-solve, class, C. Ito. I-assume natin pababa. Pababa yan. Pababa. Ang tawag natin dito, class, yung pala kasi isang update, no? Pag sa conjugate na class, para ma-identify natin ng conjugate, lagyan nyo ng prime. Okay? So kung ano yung original letters nila class, lagyan nyo lang ng prime. So A prime, B prime, C prime. So ito na class yung reaction sa A prime. Okay? Kailangan muna natin kunin to class bago natin ma-solve yung shear tsaka moment dito sa C. So paano natin kukunin class yung RA? So again class, kung titignan nyo, no? Ang pinakayos lang talaga class kasi ng hinge para lang ma-solve mo yung reactions. Okay? So kung titignan mo dito, class, para ma-solve natin to, kailangan natin i-cut sa B. Okay? So again, class, para ma-solve natin yung reaction sa A,
For reaction sa A prime, gamitin natin class yung left of B prime. Okay? So, ika-cut natin dito sa B. Pag kinat natin dyan, class, pinili natin yung left para makuha natin yung value niyan. Okay? So, kung i-redraw ko to class, ang itsura niya lang, yun, di ba? Ang specialty ng hinge class is kapag kinat mo dalawa lang yung lalabas. Okay? So, ito na class yung A prime, ito yung B prime. So, ang loadings lang natin class, meron tayong triangular na pataas. So, meron tayong spandrel na pababa. Okay? Ito class 1215, ito class 1050. Yeah, tapos ito class 9 meters. So, ito second degree. First degree, second degree, first degree. Okay? Tapos class ito yung kailangan natin. Reaction sa A prime. Okay? Okay, for the sake of B prime horizontal, B prime vertical. Pero no need na rin kasi natin kasi mag-moment tayo sa B class. Okay? So magsasum tayo kasi ng moments sa B prime is equal to 0 para makuha yung reaction sa A prime. Sabihin natin class lahat ng clockwise positive. Okay? So titignan natin class. Yeah, so meron tayo class line natin yun para positive. So 1/2 base times height. Base na class is 9. Height na class is 1050. Times yung lever arm na class with respect to B. So 9/3. Okay? Minus class yung bracket blue. So minus class yung RA prime. Okay? Tapos yung lever arm na class na 9. Tapos class yung spandrel. So spandrel natin class second degree. So tapos negative siya class. So 1 over yung degree niya class plus 1. So ito yung resultant muna. Base natin class height natin. Okay? Times yung lever arm. So lever arm natin class 2 plus 2 times yung base natin ng 9 is equal to 0. So makukuha natin class yung RA is equal to 663.75 over EI. So may mga over EI kasi ito class. Hindi ko lang linagay. Pero may mga over EI ito. So ito class over EI. Ito rin class over EI. Itong mga to class. Kumbaga itong loadings niya class na carry yung over EI niya. Okay? So yan na yung sagot natin class. Kung titignan nyo class positive, ibig sabihin class tama yung assumption natin downward. Okay? So since nakuha na natin class kung ano yung reaction dun, ready na tayong i-cut dun sa C. So i-cut na natin class sa C. Murahin ko na. So i-erase ko lang class yung ito. Okay? So yung class, tuloy natin. So again class, di ba na-solve na natin to class? Ang value nito class is equal to 663.75. Okay? So again class, i-cut natin sa C para mapalabas natin class yung moment tsaka shear kasi yun yung kukunin natin class, di ba? Slope tsaka deflection sa C. So pag rinedraw natin yung class, so ito na yung pinaka-working structure natin class. So nag-cut tayo sa C class, no? So nag-cut tayo dito class. So pag nag-cut tayo dyan class, may tatlong lalabas. 1, 2, 3. So again class, hindi na natin lalagyan ng direction or orientation. So ang kailangan lang natin dito class yung M, C prime. Tapos class yung V, C prime. Okay? Copy na natin yung loadings natin class. So sabihin natin ito yung C prime. Okay? Tapos class, ito yung A prime. Tapos dito yung B prime. So ang loadings natin class, meron tayong triangle dito. Tapos class, meron tayong spandrel. Okay? Isa pang triangle. Yan. Yan yung loading natin. So ito class 1050, 165, 1215. Tapos class yung reactions natin dun. Sa reaction lang pala. So, meron tayong 663.75. Okay?
Yun na. Kunin na natin class yung shear tsaka moment. So, unahin natin shear class. So, i-erase ko lang ito, no? Isin ko na rin yun. Yan, class. So, unahin natin class yung shear. So, para makuha natin class yung shear, so, yeah. Para makuha natin class yung rotation sa C, gamitin natin class yan. Again, ginamit natin class is yung left of C prime. Okay? Para makuha natin class, kailangan natin yung shear. So, para ma-solve natin yung shear class, so ito yung rigging formula natin, no? So, yung C prime class, again, pinili natin class yung left side. So, summation of forces, vertical lang tayo dito. So, pinili natin yung left side class, upward positive tayo. Okay? Susundan nyo lang yung class. Kaya di rin tayo naglagay dun. Okay? Kasi busy na siya. Okay? So, meron tayo dito class. So, negative 663.75. Okay? Tapos class, ay, upward dapat to class, no? So, ito class is upward. Yan. So, meron tayong upward class. So, positive siya. So, yung resultant niya class, so 1/2 yan, base times height. So, 10 times 9. Okay? Tapos class may downward tayo, so negative. So, 165, 1/2. 165 class times yung 3. Okay? Downward din yung spandrel class, so negative. So, 1, 2 plus 1 class, yung base na class na 9 times yung height niya na 1, 2, 1, 5. Okay? Tapos yung class, makukuha na natin yung VC prime. So, ang VC prime natin class is 168.75. Again, class, huwag natin kakalimutan yung over EI. So, ang unit natin dito class, yung shear yan, kilonewton meter squared. Okay? Kunin natin class yung yeah. So, alam natin class, di ba? Theta. C is equal to yung shear doon sa conjugate beam. Okay? So, substitute na natin class yung E tsaka I. So, again, di ba, is equal to, meron tayo ng 168.75. All over class yung E natin is yung 200 times 10 raised to 6. Okay? Times class yung I natin, 8.3 times 10 negative 4. Okay? So, kung makikita mo class yung rotation natin sa C, equal to class sa, yan, 1.0166 times 10 negative 3 radians. Okay? Tapos class next, di ba? Kukunin natin class yung reflection sa C. So again, ang ginamit natin class is yung left of C prime. So ito yun. Okay? So, may formula lang tayo class. Yung moment natin sa C prime class is equal to summation of moments dun sa cut. Yung cut natin class this time is yung C prime. Specify na natin class C prime. Kasi alam na natin doon kaya. So, piliin natin yung left side class. Again, clockwise positive tayo. Okay? So, sundan lang natin yung formula. Yung formula natin class, dito kasya. I-erase ko to, no? I-erase ko yan class para may space tayo. Okay? So, tuloy natin yung class again. Moment natin dyan class. So, meron tayo class nung yan. Clockwise positive tayo class, no? So, unahin na natin yung taas. So, 1/2 triangle. So, base natin class na 9, yung height natin na 1050. Okay? Lever arm yung class with respect to C prime. So, ito class 9 meters pa rin to, no? Ito, 3 meters pa rin. Parang kinat natin just before yung ano. Okay? So, lever arm yung class is yung 3 plus yung 9 over 3. Okay? Tapos class minus yung 663.75 na yan. Times class yung lever arm yung respect to the cut class 12. Okay?
Minus class yung, again, yung triangle. 1/2, base niya class na 3, height niya na 165. Okay? So, lever arm niya class na 2/3 ng 3. Okay? Tapos class yung spandrel. So, yung spandrel class, again, negative pa rin yan. So, 1n plus 1. Yung base natin class na 9, yung height natin na 1215. Okay? Times yung lever arm. So, lever arm na class is 3 plus 3 class plus yung yun. So, that is 1, 2 plus 2 class times yung base niya na 9. Okay? So, titignan natin class. Pag sinolve natin yan, MC prime is equal to yan. 753 class 0.75 over EI. Okay, ang unit niyan class is kilonewton meter cube. Okay? Burahin natin class, i-substitute natin yung pwede kasya yan. So yung 7353.75 class all over class yung 200 times 10 raised to 6 times class yung 8.3 times 10 negative 4. Okay? Makuha na natin yung sagot class. So, sagot natin class again. Ito na yun, no? So, meron tayo class, again, di ba? Yung deflection sa C class, equal yan sa deflection, I mean moment. Moment class sa C prime. So, equal yung class dito. So, pag sinimplify natin yung class, ang sagot natin is ito. 4.5407 times 10 negative 3 meters. Okay? So, para mas ma-imagine natin class, again, deflection natin class sa C is equal to 4.5407 millimeters. Okay? So, check natin class kung tama yung sagot natin. At tapos kung titignan natin class, no, positive siya, ibig sabihin upward. Ito class, positive siya, so same, counter dapat. Okay. Tingnan natin yung sagot class. So kung titignan mo yung sagot, ang sagot natin class is ito. Tama tayo dito class. Tapos yung rotation. Ito rin. So tama rin yung rotation natin. Gets ba? Okay? So, isa pang example class. Yan. So, example 3.9 naman class. So paano yun? So, erase ko lang yan, no? So, yung class tuloy natin, example 3.9. 3.9. Okay? So na yung given natin class. Meron tayong E. It's equal to class 29 times 10 raised to 3. So KSI tayo. So kips per inches squared. Okay? So convert natin to class. So about 12 inches kasi class. Equal yan sa 1 foot. So square lang natin sila. Ano yung sagot natin sa kips? Ano convert to? Ilan yan classmate? Sige, ilongkat na lang natin mamaya class. Like, idiretso natin dun, no? Mamaya dun sa final answer. Okay, so for no class, yan muna yung give. Sige. So yung 29 times 10 raised to 3 times 12 squared equals, okay, so meron tayong
0.176 times 10 raised to 6. So ito class keeps over feet squared. Okay? Tapos class ano pa yung given natin? So, yan. Yun na yun. Titignan natin class yan na yun. So, pinaka-given class is ito. Okay? So, anong bago dyan class? May ako discuss. Okay? So, i-ano na lang muna natin. So, dating gawin class. First step natin lagi class is ano yung determinacy, no? Okay? So, determinacy. Beam ulit class. So, R is equal to 3 plus C. Again, class 3. So, tayo internal support. So, 3 is equal to 3 plus 0. So, 3 is equal to 3 class. Therefore, the structure is determinate. So, pag na-prove natin class na determinate, alam natin class na solvable yung reactions. So, yun yung next step natin. Kasi solve natin yung reactions. Kung titignan nyo class, lagi class, no? Matuwa tayo class pag symmetrical siya. So, titignan natin yung structure natin class, laging symmetrical yan. So, pag symmetrical class, dali lang. Maghahati lang sila. Divided by 2, ating kapatid. Okay? So, yung A vertical natin class, equal yan dun sa reaction sa B. Equal yan class sa 1/2, no? Yan, downward forces. So, yung 6 plus yung 8 plus yung 6. So, like, 22, 20. Okay? So, ito class, yung AB is equal to yung reaction sa B is equal to 10. Tapos, dalawang pataas. So, 10 keeps sila class. Tapos, upward. Okay? So, after nun class, again, ang next step natin class, di ba yung moment diagram na. So, i-erase ko muna. So, yun class, tuloy natin. So, gagawin na natin class yung moment diagram. Okay? So, again class, i-drawing ko muna. So, yan. So, titignan nyo class, may bago dito, no? Anong pinakabago dito class? So, ano yung, ganito yung tsura nung bagong EI class. I mean yung I. So, titignan nyo class, mas mataba sa gitna. Okay. So, yan. Tapos, ito na class yung A. Hindi ko nalagyan. So, yan yung A class. Ito yung B. Ito yung C sa gitna. Tapos, may D tayo class, tapos E. Okay. So, ang loadings natin class. Yeah. Diba? Meron tayong upward class na 10. So, reactions muna, 10. Okay. May downward tayo class na 6. Downward tayo na 8. Downward tayo na another 6. Okay. So, ano yung bago dyan class? So, kung titignan nyo class, meron tayo nung I. Ito class. Diba? Meron tayong given class ng moment of inertia. Magkakaiba. So, more or less class, ang ano niyan, mas malaki yung moment of inertia, mas malaki yung cross-section niya. Okay? So, ang gagawin natin dito class, i-represent natin sila. Okay? So, ang gagawin natin class, parang kukunin natin kung ano yung coefficients nila. Parang i-reduce natin sa simplest form. Sabihin natin class, let I is equal to the lowest. Okay? So, ang I natin this time class, I is equal to 450 inches to the fourth. Okay? Tapos yun, parang kukunin natin class yung equivalent niya. Parang kukunin natin class yung coefficient nila class in terms of I. Okay? So, kung titignan nyo class at kung titignan natin, i-divide lang natin yung class. So, dito class, ang maging value na yan is yung 450 niya divided by 450. So, I na siya. So, dito class, simply I. Okay? Yung gitna naman class 900 divided by yung ito. Parang ito yung reference natin class. 900 divided by reference natin class 2i. Okay? Yung gilid class same, I pa rin. Gets ba? Okay?
Dimensioning natin class, ito is 12 feet, ito is 6 feet, tapos 6 feet ulit, tapos 12 feet. Symmetrical sila. Okay? So, ang suggestion dito class, or like ang SOP natin class, kapag meron na tayong difference in I, so titignan yung difference yan, no? Dito kasi class is I lang, tapos biglang naging 2I, tapos biglang I ulit. Okay? Mas maganda class na ang approach natin dito is gagawin natin class yung shear and moment niya ng normal. Kumbaga yung dating gawin sa paggawa kasi ng shear and moment diagram. Okay? So, paano yun? Alam nyo to. Okay? So, yun kasi ito si A, ito si D, C, E, tapos B. So, dito na drawing class yung shear, dito yung moment. Tapos dito na class yung M over EI. So, i-guess natin class, since hindi tayo parehas ng I at E, hindi na siya constant class, magkaiba na itsura ng moment diagram, tapos yung M over EI, yung curvature diagram natin. Okay? So, paano sila mag-iiba class? Ganito. A, D, C, E, tapos B. Okay? So, i-draw muna natin class. So, sa shear class, madali lang siya i-drawing class kasi, di ba, ano? Kopyahin mo lang kung ano yung direction yan. So, titignan natin class, tatas lang daw tayo ng 10. So, yan, 10. Tapos dito hanggang sa D class, wala tayong change. So, ito class 10. Okay? Tapos class, mababawasan siya ng 6 kasi bababa ng 6. So, 10 minus 6 class. Tapos stop siya hanggang 4. Okay? So, hanggang dito sa C class, so ito 4. Walang change. Hanggang mapadpad ka sa C. So, pagdating sa C class, bababa ulit ng 8. So, 8. 4 minus 8 class, so negative 4. Hanggang dito class, yeah. So negative 4. Taas masyado. Negative 4 class, no? Pagpunta mo dito, bababa ulit ng 6. So, negative 10. Tapos sakto sa baba, tataas ka ng 10. So, babalik ka sa 0. So, more or less class, ganito yung shear diagram. Ito yung shear diagram natin. Okay? So, again, class A, D, C, E, tapos yung B. Okay? Tapos class, sa moment diagram, mag-start ka lagi sa 0, di ba? Tapos yung area nito. So, ang area niyang class is 120. So, somewhere dito. So, 120. So, yung 120 class, mag-a-add pa rin tayo kasi positive na may area. So, 4 times 6 class, 24. So, somewhere dito, 144. So, ganyan. Somewhere dito class, kung titignan mo, babawasan mo class ng 44 and 24. So, 144 is 24. Babalik siya sa 120. So, same class. So, yung area nito class is 12 times 10. So, bababa ka ulit ng. Okay? So, babalik ka lang sa 0. So, ito na class yung moment diagram mo. Technically, class, ang rule of thumb dito, class, kapag yung loadings mo, no, more or less kasi lagi, class, pag the best, I mean, yeah. Pero, yeah. Pag yung loadings mo kasi, class, walang uniform load, okay lang namang mag-shear and moment diagram ka ng, yan, yung normal. Kasi, class, pag ganito yung mga loadings mo, never ka magkakaspandrel dito. Kasi magiging abnoy lang naman kasi yung moment diagram mo kapag meron kang distributed load. So kung mas gamay mo to class, as long as walang distributed load doon class, madali lang gumawa nung ganito. Okay? Pero again class, recommended yan. Basta may given class na ganito. Yung may difference na in E and I, or like difference sa I class. Mas recommended class na magganto ka lang. Maglongkat ka. Huwag kang mag-buy parts. Technically, pag nag-buy parts ka class, same rin naman. Pakita ko class kung anong magbabago dito sa EI. Okay? So again, tuloy natin class. So since alam mo na class, di ba? Meron ka na shear, meron ka moment diagram class. So kailangan mo nang gawin to. Okay? So ito na yun class. So anong effect class? Anong pinagkaiba ng moment diagram dun sa curvature diagram or yung M over EI diagram? Okay? So for dito class. For M over EI diagram. Kailangan natin class i-analyze per ano. So dito class kailangan natin gamitin yan. Kasi di ba ang ginagawa lang natin class is over EI natin. So
i-analyze natin class per join. So, at A class, at A, 0 pa rin naman yan lagi. So, i-analyze natin class is doon sa D, C, tsaka E. Kung saan class nag-combine yung mga, kung saan nag-iba, saan yung change, doon more or less eh. Okay? Hindi, ganun din. Sige, isa-isayin natin class. So, at A, no? Ang gagawin mo lang naman kasi bang ginagawa natin is over EI mo. So, yun. So, at A class, di ba? Yeah. So, 0 pa rin siya. Kumbaga 0. Kasi 0 over EI class is equal to 0. Okay? Sa D namang class, so magkakaroon tayo ng dalawa. Bakit? Kasi yung ginagawa lang natin class, kinukuha natin yung coordinate ng moment diagram, tapos i-over EI natin. So, meron tayong class 120, i-over EI natin. Okay? Ang problema dito, class, kung titignan nyo yung point D, titignan yung point D, class, meron tayong dalawang I. Ano yung dalawang I na yun, class? Meron tayo ng 1I, tapos meron tayo ng 2I. So, kailangan natin i-substitute, class, dito yung dalawa. Gets ba? Kasi sa point D, class, dalawa yung cross-section natin. Yung cross-section ng left, tapos yung cross-section ng right. Okay? So, ang ginagawa lang natin, class, pinapalitan natin yung I dito. So, since dito, class, yung 0, ang I niya class is 1I. So, yun. I-ano mo lang. So, like, ito, I. Yan. So, 0 pa rin siya. So, this time class, substitute muna natin yung I. Kasi 1I yun, di ba? So, ito class, parehas lang. 120 over. Parehas lang dito class. So, ito yung una, 120 over yung EI. Okay? So, yung second dito, class, isa-substitute naman natin yung pangalawang I. So, E over, again, class, ang pangalawang I natin, class, diba, is yung 2I. Okay? So, dito, class, ang magiging sagot na natin, 60 over EI. Gets ba yung difference? Okay? Tapos naman, class, at C. So, dito, actually, yung solution pa rin diretso. Okay? So, sa C naman, class, so, meron tayo ng 114, no? 144. Substitute lang natin over EI. So again, class, ang I natin dito sa C, kung titignan nyo, class, 2I pa rin siya. Okay, so 2I. So magiging sagot natin dito, class, is 72 over EI. Gets ba na kayo ba yung pattern? Okay? Tapos class at, so kunin natin yung dulo, yung B. So still class 0 over E. Tapos 1I. So, equal pa rin siya class sa 0. So, yung gitna class at E. So, sa E class, dalawa rin tayo dito, di ba? Sa class, meron tayo no? Still, 120. So, may 120 tayo class over yung E times yung I. No? So, equal pa rin siya class sa 120 over EI. Tapos, same. So, meron tayong 120 class. So, yung substitute naman natin second I. So, ang second I natin class sa E. Kung titignan nyo class, dalawa yan, no? Ito. Para tayong 2i, tapos yung I. So, substitute natin yung 2i. Okay? So, maging sagot niya class is 60 over EI. Okay? So, kung titignan nyo class, ito na yung coordinates natin class dito. So, matic class again, no? Sa A class, still 0 tayo. So, 0. Okay? Sa D naman class, meron tayong dalawa. Meron tayong 120, tapos meron tayong 60. So, ito class yung 120. Ito yung 60. Okay? Sa C class, meron lang tayong isa. So, 72 lang. So, ito class yung 72. Sa E naman class, meron tayong dalawa. So, yung 120 to 60 rin. So, pantay natin dito class para yan. So, 60. Tapos, meron tayong 120. Tapos, sabi class is equal to 0 ulit. Okay? So, paano yan, class? So, ang problema na natin dito, class, alam natin na i-connect the dots natin. Pero paano yung connect the dots natin, class? Diba? Ang problema mo kasi, class, hindi mo alam kung ang itsura ba niya is eto muna, tapos i-connect mo doon, tapos i-connect mo dyan, tapos i-connect mo dito, tapos i-connect mo dyan, tapos saka mo i-connect doon. Or, class, igaganyan mo muna, tapos igaganto mo, tapos gaganon, tapos ganyan, tapos ganon, tapos ganyan. Paano mo malalaman, class, kung ano yung tama?
So, ang pinaka-guide natin dito class is yung drawing pa rin natin dito. Okay? So, ang galawan natin class is from left to right tayo. Pwede rin class na right to left. Pero again class, di ba mas sanay naman tayo class sa left to right. Okay na. So, left to right. Okay? So, paano yung procedure? So, titignan natin class, ano bang mas nauna? Yung I o yung 2I? So, mas nauna naman yung I class. So, dapat class, from dito sa point na to, i-connect natin class dun sa I. So, dapat dun muna sa 120. Okay? So, dapat alam natin class na ito, papunta dun. Okay? Dito class, no choice na tayo. Kailangan natin pumunta sa 60. Okay? Dito rin no choice tayo class, matik sa 72. So, ito ulit yung problema natin class. Kasi dalawa yung choices natin, 120 ba muna bago 60? Or 60 muna, tapos 120. So again, class, dito lang yung basis natin, di ba? From left to right. So dito na tayo, di ba? Nanggaling tayo class sa C. Pupunta tayo sa E. So ano bang nauna class? 2I o I? So syempre, nauna mo rin 2I class. So dapat dito sa C class, kukunin muna natin yung, sa E. Sa E class, kukunin muna natin yung 2I. So dapat yung 60 muna class, bago yung 120. Okay? So titignan nyo dito class, 60 muna, so 120. Okay? Saka lang tayo class magpupunta dun. Gets ba? So, ito na class yung yan, curvature diagram natin. So huwag nyo lang kakalimutan class, lagyan nyo ng EI kasi yun yung difference niya, diba? So EI, EI. So, na-drawing na natin class yung curvature diagram natin. Ready na tayong maggawa ng conjugate beam. Okay? So i-erase ko lang to class para magawa natin yung conjugate beam. Okay? So gawin na natin yung conjugate beam class. So again, itsura lang ng conjugate beam. Diba? Tatlo lang yun class. First step, kayahin natin yung length ng beam. So this time class, kahit huwag na natin gayahin yung difference in I. Kahit yung length lang. So A, ito yung D, ito yung C, ito yung E, ito yung B. Okay? Tapos class, so alam na natin yung length, gayahin na natin yung supports. So ano yung transformation ng supports class? So technically, dalawang simple class na outside. So magre-retain lang sila. So meron lang tayo kasi itong hinge, tapos meron tayo dito roller. Okay? Tapos, kasi lagay natin yung loading class. So ang loading natin class is yung curvature diagram, no? So ilalagay mo lang siya class. Singko na to class. Yan. So again class, ang loading natin, no? So meron lang tayo dito, 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 dito. Yan. So meron tayong pa ganito. Yan. Okay? Tapos class, di ba? Ano yung orientation niya? Ilagay muna natin. So 120 over EI dito. So meron tayo class 60 over EI. 72 over EI. 120 over EI. Tapos 60 over EI. Okay? Orientation ng load natin kasi diba mag-start ka lang sa beam palabas. So mag-drawing ka lang ng arrows class pa ganyan. Yan. Tapos yan. Okay? Yan yung orientation nila, pataas sila. Yeah. Okay? Again class, yun nga. Solve na tayo ng reactions. So kailangan natin kasi i-solve yung reactions ito. Pero before that class, kailangan mo nang malaman kung saan dyan yung reactions i-solve mo. So again class, depende kasi yan dun sa required. So ang required natin class is yung deflection dun sa center C. So kailangan natin mag-cut class dito. Kasi nga di ba wala tayong deflection, so dapat mapalabas natin yung moment. So pag nag-cut tayo, class pipili tayo kung left or right. So mas sanay ako sa left class. So asymmetrical naman yan, so okay lang. Pag walang difference. Okay? So left side tayo class. So technically, isolve lang natin yun nandito. Pero kung titignan nyo kasi class, symmetrical yan. So either way class, kaya natin isolve yung dalawa. Kasi class, symmetrical siya. So pag symmetrical, di ba class? Yung A vertical natin is equal siya class sa reaction sa B. Okay. Pero since ang kailangan lang natin class is yung A vertical, kasi nga di ba left side tayo, huwag na natin ilagay yung AB.
So, kunin lang natin class yung kalahati ng load na to. So, technically class, alam natin pababa silang dalawa. Kasi pataas yan. Okay, so ito class yung, again, A prime yan. Prime, 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 prime. So, ito class yung A, V prime. Kaya yan lang yung kailangan natin class. Okay? So, paano siya isa-solve class? Again, kalahatiin lang natin yan. So, 1/2 class nung ito. So, ang hatian natin dito, class, para mas maanong, i-take natin to class na yan, triangle yan, tapos may square sa gitna. Okay, so square to, tapos triangle, triangle. So, tatlong triangle class, isang rectangle. Okay. Kailangan natin class yung triangle nandun. Titignan nyo class, meron lang tayong 1/2, yung base nila class na 12. Times yung height nila class na 120. Titignan nyo class, dalawa sila. So, parang ma-accommodate natin yung dalawa dun. Okay? Plus class yung gitna, yung rectangle. So, meron lang tayong 60 class times yung 12. Okay? Plus class yung triangle sa taas. So, meron tayong 1/2. Ang base niya class is 12. Ang height niya kasi 72 minus 60. So, 12. So, yan na yun. So, makukuha na natin class yung A prime V vertical is equal to 1116 class over AI. So, na-prove natin class na pababa siya kasi di ba pataas. Kailangan natin mag-equilibrium. So, alam natin class ito, pababa. Okay? So, again class, di ba yan nga? Gusto natin class is makuha natin yung moment sa C. So, kailangan natin ikat dito class. So, pag kinat natin dito class, yan. I-erase ko na yun dito, no? Para mag-drawing, magamit natin kasi yun dyan. So, ang working structure natin dito, susulat ko lang muna yung working structure. So, ang working structure natin, class, di ba? Yun nga, kinat natin dito, class. So, yan. So, ito na yung A prime. Ito yung D prime, class. Ito yung C prime. Okay? So, ang working structure natin, class, yun lang. Meron lang tayong ganyan. Tapos may ganun. So, meron tayong ganito. Okay? Ito, class, again, 120. Ito, 60. Ito, 72. For the sake of hindi ko muna ilalagay yung yan. Okay. Kinat natin dito class, di ba? Cut tayo dito. Since nag-cut tayo dyan, class may tatlong lalabas. 1, 2, tapos 3. So, ang gusto lang natin class is yung moment sa C prime. Kasi ang gusto natin makuha kasi yung deflection sa C. Okay? So, ito class, di ba meron tayong pababa? 1116. Okay? So, burahin na natin class yan. So, yun. Tuloy natin class. So, again, kailangan lang natin kunin yung moments sa C. So, ito na yung working structure natin, no? Kahit maliit. Kita naman. Parang kinat lang natin class. Okay? So, again, class for deflection at center or at C. So, formula natin class again is yung MC prime. I-call yung class sa summation of moments class dun sa cut. Specific na natin. Summation of moments class dun sa C prime. Tapos piliin natin class yung left side, ang orientation natin or sign convention natin is clockwise positive. Okay? So, tuloy lang. So, kung titignan natin class, meron tayo is equal to, meron tayong negative 1116 class times yung lever arm niya class na 18. Okay? Tapos class, meron tayo ng triangle. So, yung triangle class positive yan kasi clockwise. So, 1/2 yung base niya class na 12 times yung height niya class na 120 times yung lever arm niya class na 6 plus yung 12 over 3. Okay? Plus class yung rectangle. So, para matiin natin class. So, yan, di ba? Meron tayong triangle class same. Plus, meron tayong isang rectangle sa isa pang maliit na triangle. Okay? So, yung rectangle muna class. So, meron tayo ng 60 class times yung base na class na 6 times yung lever arm na class na 6 over 2. Okay? Plus class yung triangle. So, yung triangle again, 1/2. Yung base niya na 6. Tapos yung height niya class na 12. Tapos yung lever arm niya class na 6 over 3. Titignan natin class, meron tayong MC prime is equal to
negative 11736 over EI. Yan. Okay? So, burahin ko lang yung kabilang boundary class. Yan. Tuloy natin class. So, substitute natin class. So, alam natin class, di ba? Mangyayari dito is, yun, di ba may formula tayo class nyo? Reflection sa C equal yung class sa moment sa C prime. So, may equal yung class. Substitute lang natin yung value ng EI. So, meron tayo negative 11736 over class yung value ng E. So, ang E natin class is yung sinod natin kanina. Long cut na lang ulit natin. So, meron tayong 29 class times 10 raised to 3. So, i-convert natin to class. So, inches yan, di ba? So, 12 squared class over 1 squared. Okay? Tapos, times class yung I natin. So, ang I natin class, di ba, is yung lowest. Pinili natin yan. So, yun na yung I natin class. So, yun na class yung 450. Yan. Inches. I-convert natin siya class sa feet kasi naka-fit tayo dito sa taas. So, meron tayong inches. So, 12 inches class, di ba? 4. Okay. Yan is 1 is equal to 1 raised to the 4th. Yan. Sino nga natin yung inches? Parang 12. Okay? So, with that class, may makuha tayong sagot. So, ang makuha natin sagot dito class is yan. Negative 0. 0.1295 feet. So, para mas ma-imagine natin class, convert natin siya sa inches. So, times 12 lang natin class. So, yung negative 1.55 inches. Okay, so final answer na natin class, yung deflection dun sa center is equal to 1.55 inches. So, ang significance ng negative class sign convention, downward siya. Okay? So, tignan natin class kung tama yung sagot. Yan. Yan. So, titignan yung class, tama. Yan. Okay? So, i-cut ulit natin dito class. So, next, ano ba yung next natin class? Next topic natin class is virtual work ng beams. Ayan. Yan. Okay? So, next topic natin class, virtual work. Pero, i-cut na natin class, part 4. Stop ko na yung share class. Again class, see me the next video. Thank you for listening. So next class is yung part 4, virtual work.